Nasira ang plano ko dahil nandito rin pala si Miguel Monterreal. Hindi ko natuloy na sundan si Lina kung saan nagpunta ang babaeng iyon dahil dumating ang mga buwisit na foreigner at ginulo ako. Naiinis man pero hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataon na makuha ko si Lina. Miss, are you okay? Natigilan ako nang narinig ko na naman ang pamilyar na tinig mula sa likuran ko. Sinundan pala ako ni Mr. Monterreal dito sa parking at ngayon nga ay kasabay ko naglalakad. Hindi ko siya pinansin at mabilis na lumapit sa sasakyan ko. Hindi ko inaasahan na hanggang dito ay makikita ko ang pagmumukha niya dahil walang pakialam na nilapitan ako ng lalaking iniiwasan ko. Tumigil ako at nakasimangot na hinarap ko si Miguel Monterreal. What do you want? Mataray na tanong ko sa kanya. Mayabang na sumandal ito sa kotse ko. Hindi ko tuloy mabuksan ang pintuan para makaupo ako sa driver's seat, not unless umalis siya sa pagkakasandal sa kotse ko at iwan ako. I'm sure, alam mong pinagtanggol kita kanina sa mga foreigner na bumasto sa'yo, pero bakit sinampal mo ako? Nakangising tanong sa akin na lalaking 3 taon kong pilit na kinakalimutan. Don't you any explanation, mister? Walang emosyon na sagot ko. Mas lalong nag-init ang ulo ko nang ngisian ako ng kaharap ko. Bahagyan tumaas ang kilay niya at matapos ang ilang segundo ay biglang nangunot ang noo ni Miguel habang mariin na nakatitig ang mga mata sa mukha ko. Nagkita na ba tayo, miss? Narinig kong tanong ni Miguel Monterreal na para bang wala siyang maalala kung sino ako. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Biglang bumilis ang tahip ng dibdib ko. Napalunok ako at mabilis na nagtaas ng noo. Hindi kita kilala at kahit kailan, hindi pa tayo nagkita. Mataray na sagot ko. Please excuse me. Tinabig ko siya sa balikat para umalis siya sa pagkakasandal sa tapat ng pintuan ng kotse ko. Pero mabilis ang naging kilos ng kamay ni Miguel at nahawakan ako sa braso. Tinapunan ko siya ng masamang tingin at tiimbagang na tiningnan diretso sa mga mata. I hate it. Kapag may humahawak sa akin, lalo na kung hindi ko kilalang katulad mo. Let me go! Gigil na singhal ko sa kaharap ko. Binitawan niya ang braso ko at namulsa sa harap ko. Alright, I'm sorry. Pero hindi ko deserve ang sampal na natanggap ko kanina. Right after I came to help you with, hindi ko kailangan na magpaliwanag sa'yo. Mabilis na sagot ko. Tumaas na rin ang tinig ko dahil ayokong makita ng matagal ang pagmumukha niya sa harap ko at baka hindi lang sampal ang matanggap na lalaking kausap ko mula sa akin. Well, he deserves that anyway. Akala ko iaalis na lalaking kaharap ko pero hindi ko inasahan ang biglang galaw ng mga braso niya at mabilis na pagpulupot sa bewang at katawan ko. Iglap lang ako na ang nakasandal sa kotse. Umikot siya at bigla akong siniil ng halik sa labi. Hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin ng walang hiyang lalaking ito. Hindi ako nakahuma at gulat na nalalaki ang mga matang nakamulagat sa kanya habang walang pakundangan na sinisiil niya ako ng halik sa labi. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Napakabilis ng mga pangyayari hanggang sa maramdaman ko na lang na lumuwag ng pagkakayakap niya sa katawan ko at tinigilan ni Miguel ang panghahalik sa akin at pinakawalan ang labi ko. Not bad for a quick and delicious payment. Nakangising bulong ni Miguel sa akin habang nakatitig ang mga mata niya sa mukha ko. Dinalaan niya pa ang pang-ibabang labi dahilan para matauhan ako. Payment. Sira ulong lalaking ito. Ako pa pala ang dapat na magbayad sa kanya gayong siya ang may atraso sa akin nang angkinin niya ako at basta nalang iniwan at walang pakialam kung nabuhay ba ang punlang itinanim niya sa matres ko. Mabilis na nagtaas baba ang dibdib ko. Tumayo ako ng tuwid at tinapunan ng matalim na tingin ng kaharap ko. Kumukulo ang dugo ko ngayon sa lalaking ito. Sinubukan ko siyang iwasan pero siya mismo ang kusang lumapit sa akin. Tiimbagang na sinampal ko siya ng ubod lakas. Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Miguel Monterreal na makapagsalita. Gumalaw ang kanang binti ko at walang pagdadalawang isip na tinuod ko siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Nakita kong nawala ang ngisi sa mukha niya at namilipit sa sakit si Miguel. Sapo ang nasaktan na pagkalalaki. Inis na sinipa ko siya sa tagiliran pero mabilis na nasalo niya ang paa ko. Bumagsak ako sa ibabaw niya dahilan para manlaki ang mga mata ko. Let me go! Manyakas ka! Galit na singhal ko. You need to pay for what you did, lady. Tila hirap pa rin nasabi ni Miguel Monterreal sa akin. Tuloy ang hindi ko napigilan ang sarili ko. Kumawala ang galit at frustration na kinikimkim ko. Umangat ang mga kamay ko at pinagsasampal ko ang lalaki ng iwan sa akin noon. 3 taon mahigit na ang nakalipas habang nasa ibabaw niya ako at patuloy na sinasalo ni Miguel Monterreal ang bawat hampas ng braso ko. Wala na akong pakialam kahit dito sa parking lot kaming dalawa nagpang-abot. Nagmukha tuloy akong wrestler na nakikipagbasag ulo. Suot ang hapit na dress na may mataas na slit hanggang hita at high heels.
Nakakatawa pero wala akong pakialam. Kahit may ilang nakakita sa aming dalawa. Kahit pa nasa ibabaw ko na lalaking gigil akong mabangasan at malamog ang mukha nito. Miguel's person-over voice. Oh my God! What happened to your face? Nagmulat ako ng mga mata nang marinig ko ang malakas na tinig ni Mommy. Kasabay ng malakas na tapik sa balikat ko. Tanghali na pala. Pumasok na si Mommy dito sa loob ng silid ko para gisingin ako dahil hindi ako sumabay sa kanilang mag-breakfast kanina. Good morning, Mom. Nakangiting bati ko sa aking ina pero pingot sa tenga ang natanggap ko. Ouch! Ang sakit, Mom! Nakangiwing reklamo ko. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo kagabi at ganyan ang nangyari sa mukha mo? Galit na tanong ni Mommy sa akin. Bumangon ako at ngumiti kay Mommy pero mukhang galit talaga siya at mainit ang ulo ngayon. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kanino ka nakipagbasag ulo kagabi? Natigilan ako sa narinig kong tanong ni Mommy. Ang talas talaga ng mga mata niya. Pati ba naman ang tungkol dito ay nalaman pa niya. Wala po, Mom. Madilim kagabi kaya hindi ko napansin ang harang. Nauntog po ako. Pagkakaila ko para hindi na ako kulitin ng aking ina. Akala ko'y ayos na dahil sumagot na ako pero muling piningot ni Mommy ang kaliwang tenga ko. Nagsisinungaling ka na ngayon, Miguel? Napakamot ako ng ulo. Sorry, Mom. Tumayo ka na dyan at tanghali na. Lagi ka nalang umaga kung umuwi dito sa bahay at kung saan-saan ka pumupunta. Masungit na sabi sa akin ng aking ina. Mabilis akong bumaba sa kama at tumayo na. Mainit ang ulo ni Mommy ngayon at ayokong magtagal sa harap niya dahil siguradong sermon na magiging almusal ko galing sa kanya. Lagi akong late kung umuwi lately, kaya malilintikan ako kapag hindi ako bumangon ng maaga. Natigilan ako nang humarap ako sa sink para magsipilyo at maghilamos. Malinaw na nakikita ko kung ano ang inabot ko mula sa kamay ng babaeng pinagtanggol ko kagabi, pero sinapak ako. Hindi ko ugali ang makialam kapag may nakikita akong away sa paligid ko. Iniiwasan kong masangkot sa kahit na anong kaguluhan at ikasisira ng reputasyon at pangalan naming dalawa ni Daddy. Last night was an exception pero bigla na lang may kung ano nagtulak sa akin para tulungan ko ang mataray na babaeng kinukulit ng mga foreigner. Kaya tinulungan ko. Pero hindi naging magandang outcome dahil nabugbog pa ako. Literal na ako na nga ang tumulong pero ako pa ang napahamak. Ganoon ang nangyari sa akin dahil grabe palang manakit ang babaeng iyon. Marunong ako sa self-defense pero daig ko pa ang kinuyog ng 5 tambay sa kanto. Based on what she did to me. Mukhang black belter ang babaeng iyon at ginawa kong punching bag kagabi. Ang bilis kumilos ng kanyang mga kamay at paa. Pero bawi naman ako dahil nahalikan ko siya ng ilang ulit. Napailing na lang ako habang nagsisipilyo at nakikita ang itim ng mga black eyes sa paligid ng mga mata ko. Fully trained ako sa self-defense pero hinayaan kong mabugbog ako na isang maganda at napaka-sexy na babae sa ibabaw ko kagabi. Shit, hanggang ngayon ay kakaiba pa rin ang epekto sa sistema ko tuwing bumabalik sa isipan ko ang malambot na mga labi ng babaeng iyon. She's perfect. Ang ganda ng katawan at mukhang anghel ang mukha. Pamilyar siya sa akin lalo na ang kanyang mga mata pero siguradong hindi ko siya makakalimutan gaya ngayon kung sakaling nagkita na kami noon. Wala na si Mommy nang lumabas ako sa banyo. Tahimik na ulit ang buong silid ko at maayos na ang kamang hinigaan ko. Ang sweet talaga ng aking ina. Kahit galit siya, ay nagawa pa rin niyang iligpit ang higaan ko bago umalis. Mabilis na binuksan ko ang cellphone ko para tingnan kung may lumabas na balita tungkol sa nangyari kagabi. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala ko nakitang bagong hot news tungkol sa akin, maging sa nangyaring kaguluhan sa labas ng bar na pagmamay-ari ko. Mabuti na lang at walang kumuha ng kahit na anong picture o video sa amin. Iniiwasan ko mangyari ito dahil siguradong malaking balita ito sa media kung sakaling may nakakita sa away naming dalawa ng babaeng hindi ko man lang nagawang tanungin ang pangalan. Si Daddy ang nadatnan kong nakaupo sa sala at kalaro ang paboritong pusa ni Mommy. Tangi ang mga katulong ang kasama namin 3 dito sa bahay dahil may sariling pamilya na ang mga kapatid ko. Good morning, Dad. Malakas na bati ko sa aking ama. Nagtaas siya ng muka at tiningnan ako. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Alam kong hindi ako pwedeng magsinungaling kay Daddy kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Maganda ba? Nakangising tanong ni Daddy sa akin. Naalala ko ang mukha ng mataray na babaeng iyon kaya napangiti ako. Yes, Dad. Ayos lang yan. At least magandang babae ng bugbog sa'yo. Hindi ka nalugi. Napangiti ako sa narinig ko sinabi ng aking ama. Supportive talaga siya kaya never ako naglihim sa kanya. Yan, kaya matigas ang ulo ng anak mo na yan. Dahil kinukonsente mong palagi.
Masungit na singhal ni Mommy kay Daddy. Narinig pala niya ang usapan namin dalawa kaya sermon ang natanggap namin mula sa kanya. Dahil Sabado ngayon ay may guesting ako sa isang sikat na television channel. Matapos kumain at maligoy umalis ako para pumunta sa studio. Mabuti na lang at magaling ang makeup artist ko. Natakpan ng mga pasa sa mukha ko at hindi nakita sa camera. Kahit live ang naging interview ko. May girlfriend ka ba ngayon, Miguel? Nakangiting tanong sa akin ng host. Ngumiti ako na naging dahilan para magtilian ng mga babaeng nandito sa studio. Wala pa sa ngayon pero natigilan ako nang muli na naman lumitaw sa balintataw ko ang maamumukha ng isang babae. Pero ano, may nagugustuhan ka na ba't nililigawan? Narinig kong tanong ng nakangiting host sa akin. Pero soon, manliligaw na ako dahil nanghihingi na si Mommy ng apo. Mas lalo lumakas ang tilian ng mga tao sa audience. Meaning, kapag naligaw ka pala ipakakasalan mo na? Ganun ba? Ngumiti lang ako pero hindi na sumagot pa. Part ito ng pakilig namin sa mga audience dahil ongoing ngayon ang press release ng new album ko. Natapos ang oras ng interview ko, mabilis na naging kilos ko para agad makaalis sa studio. Kailangan kong pumunta sa Central Agency dahil may text message ako natanggap mula kay Ninong Arthur na siyang namumuno ngayon sa ahensya na pumunta umano ako sa office niya. Sakay ng Ducati Panigale V4 ay mabilis na nakarating ako dito sa new building na pag-aari ng Nation Intelligence Agency. Isa ako sa well-trained agents ng ahensya na dating pinamumunuan ni Lolo Connor. Ako ang sumunod sa yapak nilang dalawa ni Tita Margaret. Naging sundalo kasi si Leo na isa sa mga kakambal ko at businessman naman si Liam na pinili ang tahimik na buhay at nagnegosyo na lamang. Mabuti naman nandito ka na. Formal na sabi ni Ninong Arthur nang makapasok ako dito sa loob ng kanyang opisina at umupo sa harap niya. Good evening, Ninong. Bakit pinapunta mo ako dito ngayon? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. May case akong ibibigay sa'yo. Gaya ng dati, gusto kong walang ibang makakaalam ng tungkol dito maliban sa ating dalawa. Inilapag ni Ninong Arthur ang puting folder sa harap ko. Gusto kong magkandak ka ng investigation sa illegal activities ni Declan, Madrigal at sa mga transaksyon niya ng baril sa port sa Zambales. Lately, napapansin ng department natin ang ilang unknown shipment niya sa Guatemala. Binasa ko ang mga pangalang related sa mga transaksyon na sinabi ni Ninong Arthur, kabilang si Declan Madrigal sa merkado ng ahensya at tinatawag naming Big Four, pero masyadong madulas at maimpluwensya ang taong ito. Maging ang mga kaibigan niya ay mainit din sa agency at ilang ulit ng natimbog sa Alexander Casimir. Pero kahit alam naming pinuno sila ng isang malaking mafia organization dito sa Pilipinas at abroad, ay hindi nakukulong dahil naging legal ang organisasyong pinamumunuan nila at malakas din ang padrino kaya gigil na mahuli sila ni Ninong Arthur. May gusto ka bang sabihin sa akin, Miguel? Mula sa mga papel na binabasa ko ay nagangat ako ng muka at tumingin kay Ninong Arthur. Bakit po, Ninong? Nakita kong gumalaw ang gilid ng labi niya at ninisian ako. What happened to you last night? Tanong ng kaharap ko. Mukhang nakausap na niya si Daddy at nasabi sa kanya na nasangkot ako sa gulo. Tingnan mo yan. Inabot ko ang iPad na hawak ni Ninong Arthur. Video ito ng rambulan namin ng babaeng nambugbog sa akin sa car park kagabi. Saan galing to, Ninong? Kunot ang noon na tanong ko sa kanya dahil wala naman ako nakitang nagkalat na video at pictures ko online. Someone posted it, pero mabilis na nawala. Luckily, I managed to save it earlier sa protected data natin. Pero nag-corrupt ang cellphone ko at hindi ko na nakita pa ang iba. Seryosong paliwanag ni Ninong Art at pagkatapos ay tinitigan ako sa mga mata. What did you do, Miguel? Maang na napatingin ako kay Ninong Art. I didn't do anything, Ninong. I don't even know na may kumakalat na palang ganyan na video. Kung hindi ikaw, for sure ang pamilya ng babaeng nakaaway mo ang nagbura niyan para hindi kumalat sa publiko. It seems she's from a wealthy and powerful clan. Kaya nagawa niyang burahin at lagyan ng virus ang video kaya nawala agad. May point si Ninong. Nakita ko ang kotseng gamit ng babaeng iyon kaya ganyan din ang hinala ko. So, walang kumalat na video, Ninong? Nakangiting tanong ko. Mabilis na umiling si Ninong Art at ngumisi sa akin. Wala. Kahit pictures or kahit na anong balita tungkol dyan, ay wala ko nahanap online. Malinis lahat. Kaya ang akala ko ipinabura ng management mo para hindi masirang image mo. Ayos pala. Natatawang sagot ko pero binato ako ng ballpen ni Ninong Art at tumama sa noo ko. Ayos? Na nakikipagbasag ulo ka tapos isang babae pa? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo?
Paano kung balikan ka ng pamilya ng babaeng iyon at halukay ng buong pagkatao mo? Matigas na tanong sa akin ng ninong ko. Natawa ko. Relax, ninong. Walang mangyayaring ganyan. Walang kahit na sino maghihinala ng kaugnayan ko dito sa ahensya. Confident ako dahil ibang imahe na nakikita sa akin ng publiko. Kung nakikita nila akong lumalapit kay Ninong Art ay dahil godfather ko siya, kaya valid reason iyon para mag-usap kaming dalawa. Mas mabuting alamin mo kung sino at anong pagkatao ng babaeng nakaaway mo sa parking lot, Miguel, at bakit tahimik siya ngayon. Alam nating dalawa na hindi basta nalang mananahimik ang kanyang pamilya, lalo na't naskandalo kayong dalawa. May point naman si Ninong Art. Muling pinanood ko ang video at dito ko nakita kung paano ko nabugbog ng husto. Kulang pa ang training mo. Nakakahiya sa team natin. Mabuti na lang at nabura agad ang video na iyan at hindi na kumalat sa publiko. Ano nalang sasabihin ng mga tao sa'yo? Napapailing ang ulo na tanong ni Ninong Art sa akin. Napangiti ako at natatawang ibinalik sa kanyang iPad na hawak ko. Kaya nga hindi ako nanlaban, Ninong, kasi babae iyan. Isa pa, masisira ang pangalan ko kapag nakita sa video na gumamit ako ng dahas. Hindi bali nang ako ang nabugbog. Ligtas ang sekreto ko at walang maghihinala na agent mo ko. Sa bagay, may punto ka. Tumango-tango si Ninong Art. Mukhang na-convince siya sa sagot ko kasi may substance naman ito. Pero ang galing ng babaeng iyan. Pwedeng maging agent natin. Maganda, parang si Tita Margaret mo. Mas lalo akong natawa kapag narinig ni Tito Marco yung sinabi mo, Ninong. Dalawa tayong mababangasan. Matalas pa naman ang pandidig at pang-amoy ng isang iyon. Nginisian ako ni Ninong Art at napailing na lang. Alam ko kasi na crush niya sa Tita Margaret noong college days nila, pero malas niya dahil nabastard siya. Huwag mong baguhin ang usapan. Natatawang sagot din ni Ninong Art sa akin. Bakit ba nauwi kayo sa ganyan at para kayong mga batang nag-away at nagrambulan sa kalsada ng babaeng nakaaway mo kagabi? Nginisian ko lang si Ninong Art at hindi sinagot ang tanong niya. Sa akin na lang ang tungkol doon. Siguradong mas lalo niya akong pagtatawanan kapag nalaman niyang nalamog talaga ako. Kasi hindi ko napaghandaan ang lakas at kamao ng babaeng sumampal sa akin at hinalikan ko. Kaya nauwi kami sa gulo. Michelle's personal voice. Inis at mainit ang ulo na umuwi ako sa penthouse ko. Sumakit ang kamao ko dahil ang tigas pala ng mukha ni Miguel Monterreal. Ang gagong iyon talagang ginalit ako ng husto. Nangangapal tuloy ang mga labi ko dahil ilang ulit niya akong hinalikan kanina. Para kami mga batang kalye na nagpagulong-gulong sa kalsada. Nakakainis. Alam kong may nakakita sa away namin dalawa pero walang lumapit para umawat. Hindi bale, nalamog ko naman siya ng husto. Marunong sa self-defense ang lalaking iyon. Ramdam ko iyon sa paraan kung paano niya ako hawakan sa mga braso para maiwasan ang bawat suntok ng kamao ko dahil gigil talaga akong masapak siya. Padabog na isinara ko ang pintuan at pabagsak na umupo sa sofa. Saka ko lang napansin na napunit palang slit ng hapit na damit na suot ko at lumabas pati ang itim na underwear ko. Kasalanan nito ni Miguel Monterreal. Nakakainis pati amoy ng katawan niya ay dumikit sa balat ko at naamoy ko hanggang sa mga oras na ito. Ang sangsang, parang pabango ng Arabo. Ang sakit sa ilong. Sa sala pa lang ay sinipa ko na ang mataas na sapatos na suot ko at agad na hinubad ang damit sa katawan ko. Pinulot ko ito at mabilis na itinapon sa loob ng basurahan. Nagbabad na lang ako sa jacuzzi para marelax ako dahil talaga naiinis ako. Wala nangyari sa lakad ko. Tapos napaaway pa ako sa lalaking bigla na lang nagpakita sa akin, gayong pilit na kinakalimutan ko na siya sa loob ng 4 na taon. Tapos kanina, nagkunwari siyang hindi niya ako kilala. Hindi na ako nagtataka, siguradong kinalimutan na niya ang nangyari noon sa probinsya, kaya kahit nagkita kami dito sa Maynila ay hindi niya ako maaalala. Kung bakit ba naman kasi pakalat-kalat si Miguel Monterreal at kahit saan ko nalang natatagpuan, kaya minamalas tuloy ako. Ang tagal ko nakababad sa tubig. Nakatulong ito para kahit paano mawala ang init ng ulo ko. Tanging manipis na roba ang suot ko na lumabas ako ng banyo at mabilis na nagsali ng wine at nilagok ito. Isang shot, 2, hanggang sa maging 3 at nasundan pa. Nakaramdam ako ng pag-ikot ng paningin kaya walang pakialam sa paligid na humiga ako sa sofa at mabilis na nakatulog. Masakit ang ulo ko nang bumangon ako. Naramdaman ko kasing nag-vibrate ang cellphone sa tabi ko kaya nagising ako. Kahit naliliit ang mga mata ay malinaw na nakita ko ang pangalan ni Boss Christian na siya palang tumatawag sa akin. Boss, inaantok na bati ko. Where are you, Lady M? Narinig kong matigas at seryoso ang tinig na tanong ni Boss sa akin. At home. Tipid na sagot ko. Check your account.
utos dito sa akin. Better give me a convincing explanation about what exactly happened last night. Napalunok ako. Kilala ko si Boss Christian lalo na kapag galit siya. Mabilis na binuksan ko ang private account ko at tiningnan ng video na ipinadala niya sa akin. Napapikit ako sa inis nang makita ko kung paano kami nagpambuno ni Miguel Monterreal sa parking lot sa tabi ng bagong biling sasakyan ko. You've compromised yourself by displaying your fighting abilities, Lady M. You openly show your skill and strength to the entire world, and you know that it was dangerous for you. Sermon ang inabot ko mula kay Boss Christian, pero alam kong hindi matatapos dito ang lahat. I am disappointed with you. I did not expect this from you, Lady M. Your carelessness will lead to your own failure and destruction. Mainit ang ulo ni Boss Christian at naiintindihan ko kung bakit siya nagagalit ng ganito. What exactly happened between you and that man that made you beat him in the car park openly? Wala akong balak sabihin kay Boss Christian ang tungkol sa naging kaugnayan ko kay Miguel Monterreal. Walang kahit na sino nakakaalam sa nangyari sa amin noon maliban kay Lola. Pero patay na siya, kaya wala nang ibang dapat na makaalam pa. I'm sorry, boss. Hindi na po mauulit. Bastos kasi ang lalaking iyan kaya sinampal ko pero gumanta rin kaya nag-away kaming dalawa. Totoo ang sinabi ko pero hindi ko na ipinaliwanag ang buong detalye. Leave the country, Lady M. Much better na wala ka muna dito sa Pilipinas. Ako nang bahala para mawala mga video na iyan online. Wala akong karapatang tumutol sa gustong mangyari ni boss. Kaya ora mismo ay sinundo ako ni Patrick at hinatid sa airport. Galingan mo maghanap ng bayabas doon. Nakangising sabi ng lalaking kasama ko. Ewan kung ano nakain ni boss at inutusan akong pumunta sa Malaysia para maghanap ng bayabas na walang buto. Lagot ka. Galit na galit si Boss Christian kanina. Parang batang pananakot ni Patrick sa akin. Bilisan mo maghanap para bumait ulit sa boss sa iyo. Tinapunan ko ng matalim na tingin si Patrick. Masyadong madaldal ang chismosong lalaking ito. Kapag hindi ka tumahimik, gagawin kong kulay blue ang blonde buhok mo. Inis na singhal ko kay Patrick. Natawa lang si Patrick at pagkatapos ay parang nakakalokong nginisian ako. Oh, kalma, Lady M. Pinag-iinitan mo lang ang buhok ko. Wapo ako at kamukha ko sa boss kapag ganitong hairstyle ko kasi maputi ako. Mayabang na sagot ng kasama ko. Ang layo naman ng hilat siya na mukha nilang dalawa ni Boss Christian. Alam mo, malabo ka sa mata mo kaya hindi mo na-appreciate na mukha akong foreigner. Inirapan ko siya at hindi na sinagot pa. Baka lalo lang mag-init ang ulo ko sa lalaking ito. Alam niyang bad mood ako ngayon kaya mabilis akong mapikon. Bagay na sinasamantala ni Patrick para inisin ako. Hindi ko na siya hinintay magsalita. Bumaba agad ako ng sasakyan at walang paalam na pumasok sa loob ng airport. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang ulo ko. Kasalanan ni Miguel Monterreal kung bakit bigla akong itinapon ni Boss Christian sa Malaysia para maghanap ng bayabas na walang buto. Hindi ko alam kung anong nasa isip ng boss ko at bakit ganitong parusang ibinigay niya sa akin pero babalik ta rin ko ang buong Malaysia makahanap lang ako ng ganoong uri ng bayabas. Dahil ilang ulit na akong nakapunta dito sa Kuala Lumpur ay hindi na ako nahirapan. Mula sa airport ay nag-book na lang ako ng grab car na maghahatid sa akin dito sa hotel na tinutuluyan ko. Dahil eager ako makabalik agad sa Pilipinas ay mabilis na naghanap ako ng bayabas na walang buto sa buong Kuala Lumpur pero wala akong nakita. Sa Johor Bahru daw meron, kaya walang pagdadalawang isip na bumiyahe agad ako para pumunta doon at maghanap ng bayabas na walang buto. In 24 hours, hawak ko na ito. Tinawagan ko si boss at sinabi kong may nakuha na ako. Ilang piraso na rin ang binili ko para hindi agad maubos at baka utusan na naman niya kung bumalik dito sa Malaysia para bumili ng bayabas. Gayong napakarami naman ito sa Pilipinas. Kung minsan talaga'y weirdo ang lalaking iyon. Sa ilang taon na kilala ko si Boss Christian na hindi ko naman siya nakitang kumain ng bayabas. Wala akong sinayang na oras. Nag-book agad ako ng flight pa uwi. Dala ang pinabiling bayabas na walang buto ni Boss Christian. Literal na pumunta lang ako sa Malaysia para bumili ng bayabas. Ang bilis kong nakabalik dito sa Pilipinas, dala ang prutas na pinabili sa akin ni boss. Very good. Maasahan ka talaga, Lady M. Natutuwang sabi ni Boss Christian nang ilapag ko sa harap niya ang paper bag na dala ko. Are you sure na walang mga buto iyan? Sumandal ako sa sofa at mabilis na tumango bilang sagot sa tanong ng kaharap ko. Inabot naman ni Boss Christian ang cellphone at nakita ko may tinawagan. I already have it. I1, Daxon, dadalhin ko ngayon dyan sa bahay mo. Send the amount you promised yesterday into my bank account para matapos ng problema mo kay Aubrey.
Pinakinggan ko ang sinasabi ni boss. Malinaw na sa akin kung bakit bigla niya akong inutosang pumunta sa Malaysia. Naglilihi pa lang asawa ni Sir Dexon at bayabas na walang buto ang hinahanap. Matapos ibaba ang hawak na cellphone ay hinarap ako ni Boss Christian. Now, you're free to do whatever you want to do. You have 3 months para tapusin iyan. Sabay kaming umalis ni Boss Christian sa bahay niya. Dala niya ang bayabas na binili ko para ibigay sa kaibigan niya. Mabilis na bumalik naman ako sa penthouse ko para maligo at saglit na magpahinga. Agad na binalikan ko ang profile ni Lina. Nang dahil sa nangyari ay hindi na ako pwedeng bumalik sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Based kasi sa information na nakuha ko ay pag-aari pala iyon ni Miguel Monterreal. Ayoko makita ulit kaming dalawa ng lalaking iyon kaya simula ngayon ay iiwasan ko siya para hindi na muling magtagpo ang mga landas namin. Pinalitan ko rin ang plate number ng kotseng binili ko. Kasama ito sa naging arrangements namin ni Boss Christian para iwas racing na din kapag ganitong nasangkot ako sa gulo. Hinintay ko matapos ang shift ni Lina. Ilang oras ako naghihintay dito sa loob ng kotse ko na nakaparada sa labas ng bar. Hanggang sa nakita ko ang babaeng pakay ko. Naghihintay siya ng taxi kasamang ilang kasamahan sa trabaho. Palihim na sinundan ko si Lina hanggang sa nakarating sa tapat ng isang apartment. Ilang minuto ang pinalipas ko. Sinadya kong huwag munang magpakita sa kanya at hinintay na nakaalis ang mga kasamahan ni Lina sa trabaho bago ako bumaba ng sasakyan ko at kumatok sa pintuan ng apartment na kanyang tinitirhan. Madilim ang paligid at sinadya ko magsuot ng itim na damit dahil hindi pansinin ang ganitong kulay. Sino yan? Narinig ko malakas na sigaw at tanong ni Lina mula sa loob ng maliit na apartment. Hindi ako sumagot. Nilakasan ko pa ang pagkatok. Sandali! Ang aga-aga! Kahit kakarampot lang maliwanag ay malinaw na nakita ko ang bumukas na gulat sa mga mata at mukha ni Lina. Nang buksan niya ang pintuan at bumungad ako sa paningin niya. Ikaw? Ako nga, Lina. Walang emosyon na sagot ko. Natatandaan mo pa ba ako? Alam kong ramdam ni Lina na panganib ang dala ko sa kanya kaya biglang naglumikot ang kanyang mga mata. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko si Lina sa mga mata habang unti-unting humahakbang palapit sa kanya. Parang maningil, Lina. Nakita kong umawang ang mga labi ng babaeng kaharap ko. Natigilan siya at naglumikot ang mga mata. Michelle, patawarin mo ako. Hindi ko rin naman ginusto ang mga nangyari noon. Napilitan lang ako dahil hawak ako ng sindikato at kapag hindi ko ginawa ang gusto nila, ipapatay nila ako. Matigas ang ekspresyon sa mukha na tinapunan ko si Lina ng matalim na tingin. Napalunok siya nang tumigil ako sa harap niya at nakita niya ang patalim na hawak ko. Anong gagawin mo? Natatakot na tanong ni Lina. Ramdam ko ang takot na nararamdaman ni Lina ngayon. Ganoon din ang malakas na tibok ng kanyang puso habang mabilis na nagtataas baba ang kanyang dibdib. Parang awa mo na, Michelle. Huwag mo ako saktan. Kahit ano gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Narinig ko ang desperadang pakiusap at pagmamakaawa ni Lina pero hindi sapat ito para muling mabuhay ang anak ko at bumalik ako sa dating ako. Inosente ako noon sa mundo at ang tanging gusto ko lang ay mabuhay ng marangal para sa anak ko. Pero masyadong malupit ang mundo at hindi naging sapat ang maging mabuting tao. Lumabas ang matinding galit na kinikimkim ko ngayong kaharap ko na ang babaeng sumira sa buhay ko nang ipagbili niya ako sa sindikato at naging dahilan para mawala ang anak ko. Pati na rin ang mga inosenteng madre na kasama ni Baby J sa kumbento. Hindi inaasahan ni Lina ang mabilis na galaw ng kamay ko. Tumama ang kamao ko sa batok niya kaya siya nahilo at bumagsak sa sahig. Pinunit ko ang damit na suot niya at mabilis na tinalian si Lina sa kamay at paa. Wala akong sinayang na oras. Tiningnan ko kung may kasama siya dito sa apartment at nakita ko ang lalaki mahimbing na natutulog sa ibabaw ng maliit na kama. Tayo! Nagulat ang lalaking kasama ni Lina nang hampasin ko siya ng baril sa muka. Napabalikwas ito ng bangon at pupungas-pungas na napatingin sa akin habang umaagos ang dugo mula sa nagdurugong ilong. Tinutukan ko ito ng baril sa ulo at sinipa sa binti. Labas! Matigas na utos ko. Agad naman itong bumangon at mabilis na lumabas ng silid habang nakataas ang dalawang mga kamay. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tanong na lalaking kasama ni Lina pero hindi ko sinagot. Dapa! Ayaw ko ng madada! Mapanganib na tinig na utos ko sa lalaki na sa harap ko.
Nang akman lilingunin ako nito'y mabilis na sinipa ko ang lalaki sa likuran ng tuhod nito, kaya pabagsak na bumagsak ito na nakadapa sa sahig katapat ni Lina. Sino nag-utos sa'yo para sunugin ang kumbento sa Mindoro? Mahigit 3 taon na ang lumipas. Maang na napatingin sa akin na lalaking inabutan kong kasama ni Lina dito sa apartment. Hindi niya inaasahan ang tanong ko. Nakilala ko na isa siya sa mga nakita kong pumunta sa Mindoro para sunugin ang kumbento. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malakas na sagot ng lalaking kaharap ko. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Ubod lakas na sinipa ko ito sa sikmura at nakita kong namilipit sa sakit at pagkatapos ay pinalo ko ng baril na hawak ko sa ulo. Gamit ang kanang tuhod ay idiniin ko ito sa likuran ng lalaking bihag ko para hindi makagalaw habang tinatalian ko ang mga kamay sa kanyang likuran. Magkasabay na ungol nilang dalawa ni Lina ang sumunod na narinig ko. Nagising na pala ang babaeng ito at ngayon ay gulat na bumaling ang tingin sa lalaking katabi niya habang nakaupo ako sa maliit na sofa kaharap nilang dalawa.